Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ituloy lamang po natin yung vlog ko po kagabi. Pero ngayon po ay sasagot po tayo doon sa ilang mga tanong tungkol po doon sa CVT, Continuously Variable Transmission, at yung pong DCT, Dual Clutch Transmission, at yung pong AGS, yung Auto Gear Shift Transmission. At siyempre, yung standard na transmission na itinakil ko po kagabi sa aking vlog. Ang sabi po kasi nila, ano daw po ang pagkakaiba ng mga transmission po na yan? Dahil baka daw po yung kanilang ginagawa doon sa kanilang mga sasakyan, doon sa kanilang mga kotse, ay kaiba doon po sa mga sinasabi ko. At baka nga daw po lalong masira ang kanilang mga transmission kung hindi ko po maipapaliwanag. Pero mga kapatid, bago ko po ipaliwanag sa inyo at bigyan ko po kayo ng konting kaalaman, diyan po sa apat na klase ng transmission na yan, gusto ko munang basahin sa inyo, ito pong comment ng isang subscriber ko po na nandiyan po sa Japan. Ito po ang sabi niya. Hindi ko na mabasa yung kanyang pangalan kasi Japanese yung, yung mga letra. Ito po sabi niya, nagda-drive mi sa Japan gamit Daihatsu Tanto automatic at napakabihira or di ko talaga nagamit ang neutral. As per mechanic na kung saan ako nagpapa-change oil sa Ineos, ay sapat na ang drive kahit paakyat yan o pababa. Or nakaapak lang sa brake kapag nasa Shingo, traffic light, at naka-stop sign. Kaya kahit sa Pinas, same lang din usually, park, reverse, at drive ang gamit ko. Nasa 126,000 kilometers na odo na ng Daihatsu Tanto ko. Nag-work nga po pala ako sa Exedi sa Higashimiken at kami po nag-a-assemble ng torque converter for small to large vehicle. Yan mga kapatid, ang comment po ng isang subscriber ko po na nasa Japan na sabi nga po niya, according po doon sa mekaniko, doon sa Japan, hindi naman kailangan talagang gamitin yung neutral. Kaya siya po ay drive lang or park lang or reverse ang kanyang ginagamit at maging dito daw po sa Pilipinas. Siya po ay nagtatrabaho sa gawaan mismo ng torque converter diyan sa Japan. At dahil po doon ay napatunayan lang na itong mga subscriber po natin na talagang nauunawaan nila kung ano yung mga ini-explain ko po sa aking vlog ay nagkakaparehas po kami ng pagkakaunawa dito. Alam niyo po mga kapatid, hindi naman talaga bawal mag-neutral eh. Kaya nga po doon sa last part ng vlog ko po kagabi, siguraduhin nyo lang na talagang malinis maganda ang inyong mga ATF or ang inyong mga CBTF. Para po kahit na magpaikot-ikot yung mga linings dyan na kayo ay naka-neutral, hindi siya naka-engage. Pati yung mga linings doon sa mga planetary gears, hindi yan mga naka-engage dahil naka-neutral kayo, magpaikot-ikot man yan ay walang masyadong madadamage. Gawa nga nung maganda ang inyong automatic transmission fluid. Meron po talagang kaukulan ang neutral. Halimbawa, nasiraan ka, nasa gitna ka ng kalsada, kailangan mong itabi, tutulak mo dahil ayaw nang umandar ng makina mo. Siyempre, ilalagay mo yun sa neutral. Sa marami pong pagkakataon, magagamit mo rin talaga ang neutral. Lalo na kung halimbawa, ang luma na ang sasakyan mo. Nagka-problema, umipit ang accelerator. Ngayon, nasa drive ka, sobrang bilis. Anong dapat mong gawin? Kung ikaw ay malilito na, ilagay mo sa neutral. Mag-wild lang ang makina mo, hindi na yun naabante. Kasi kahit nasa drive yan, itulak mo lang ng konti, pupunta na sa neutral yan. So, sa mga emergency situation, pwede mong magamit ang neutral. Ngayon, kung halimbawa, nasira na nga, medyo hihilahin mo lang ng kaunti. Sabihin mo mga 100 meters, itutulak mo, lagay mo sa neutral para hindi masira ang iyong automatic transmission. At every time na ginagamit mo ang iyong sasakyan, pag maglilipat ka, mag-shift ka ng gears, yan po talaga ay dumadaan sa neutral. Pwede mo nga pagtagalin ng konti para hindi mo nabibigla. Kasi mga kapatid, alam mo, halimbawa, nasa park ka, iaabante mo ngayon dahil magmamaniobra ka. Ilalagay mo ngayon sa drive. At paglagay mo ngayon sa drive, aabante ka ng konti. Kung walang neutral, kung hindi dadaan sa neutral yan at ilagay mo kaagad sa reverse, yan ang malakas makasira ng automatic transmission. So, mula sa drive, ilagay mo muna sa neutral, dumaan ka, saka mo ngayon ilagay sa reverse. Isa yun sa napakalaking trabaho po ng neutral. Pero dahil po sa marami talaga nagtatanong, yun daw po bang standard or yung conventional na automatic transmission ay katulad din daw po ba ng CVT transmission doon sa mga sinasabi ko na huwag kang magbabad sa neutral or huwag mong gawin yung drive, neutral,
Yun daw po bang sinasabi ko ay kaparehas din daw po ba doon sa CVT? Mga kapatid, ganito po. Yung standard na automatic transmission, saka itong mga CVT transmission, gumagamit po yan ng torque converter. Sa CVT ay meron siyang starting clutch. So meron din siyang lining. Ganon din naman sa mga standard na automatic transmission. Itong CVT po ay bawas na yung mga planetary gears para doon sa mga drive gears. Halimbawa sa primera, segunda, sa tercera, sa kwarta, sa quinta, sa sixta, sa seventa, lahat po yon ay wala na dito sa CVT. Kasi sa CVT po ay gumagamit ng dalawang pulley na nagbabago-bago ng ratio, nagbabago-bago ang laki, at iyon nga po yung sa low speed at doon sa high speed. Kaya kung ikaw ay naka-neutral, yung starting clutch na to, yan din po yung sinasabi ko doon sa standard na automatic transmission na paikot lang ng paikot yan, ikot yan, nang hindi siya naka-engage. Kaya po, sa CVT transmission, mas maging maingat ka. Kasi po, bagamat doon ay kakaunti lang yung mga clutch linings, ang linings lang po doon ay yung doon sa starting clutch at doon sa reverse. Yun lang ang linings niya para mapabaliktad yung ikot ng planetary gear. Pabantayan mo po ang inyong CVTF. Kasi po, sa CVT transmission po, mayroong steel belt dyan na nagpapaikot doon sa dalawang pulley, nakakabit siya doon. Yung pulley po kasi na yun ay lumiliit at lumalaki para po magbago yung ratio. Ngayon, dahil sa iyon ay steel belt at yung pulley na yon ay mga bakal din, nagkakaroon po yan ng mga metal shavings. Kung hindi na maganda ang inyong CVTF na ginagamit yan, yung metal shavings na yon ay hahalo doon sa CVTF at kung hindi matatrap yan doon sa filter, sasama yan doon sa fluid at yan ang pwedeng sumira ngayon dito sa mga linings na nandoon sa starting clutch ng CVT mo at yun ang pwedeng sumira dyan. Puntahan naman po natin mga kapatid, yung tinatawag na DCT. Ano po ba yung DCT? Dual Clutch Transmission. Ito po ay automatic transmission, pero teka, automated manual kasi ito eh. Manual transmission siya, na ang ginawa lang na automatic doon ay yung pagpapalit ng shift. Yung paglipat niya from one gear to another. Halimbawa, primera, lilipat sa segunda. Segunda, lilipat sa tercera. Ang DCT po kasi, may dalawang clutch yan. May dalawang lining yan. May dalawa ding fork at may dalawa din po siyang main drive. At meron din po siyang magandang release bearing. Ngayon, itong 1, 3, and 5 ay nandoon yan sa isang clutch. At yung susunod naman, yung mga even number, 2 and 4 ay nandito sa iisang clutch. Kaya halimbawa, in-engage yung 1, pagpunta ngayon sa 2, nakaabang na ngayon yung clutch nun, at bibitaw ngayon yung 1, at ang gagana naman yung clutch nun 2. Pagpupunta ngayon sa 3, nakaabang na ngayon yung clutch na para doon sa add, yung pinanggalingan ng 1, at pupunta ngayon sa 3, at bibitaw ngayon yung 2. So, ganon ang kanyang shifting. Kaya medyo maganda at smooth ang shifting nitong mga DCT transmission. Dalawang klase po yan. May dry, saka mayroong wet. Yung nagawang ko pong vlog nung nakaraan, yun po yung dry. Na ipinakita ko po sa inyo sa vlog ko, na talagang kinalawang po yung assembly ng DCT. Dahil nga po doon sa bell housing pa lang, ay pinapasok na ng moisture yung loob mismo ng assembly, kaya po nung binuksan na namin, yung DCT na yung puro kalawang. Mas maganda pala yung wet na DCT na nakababad sa fluid. Pero sa mga nagawa namin itong mga nakaraan, itong mga Ford, pati yung accent na ginawa namin, yun po ay mga dry na DCT. Puro kalawang, kaya madali pong masira. Ngayon, may nagtatanong po, yun daw po bang neutral ay pwede daw po bang gawin doon sa mga DCT? Sa totoo lang mga kapatid, kapag naka-DCT ka, ang talagang magiging habit mo ngayon ay ilagay mo siya sa neutral kapag naka-stop ka talaga. Hindi yung drive neutral. Kasi sisirain mo yung mekanismo mo doon. Mas maraming masisirang mechanism diyan po sa DCT kapag ginawa mo pa ring habit yung drive neutral. Kapag po naka-DCT kayo, kung brand new yung inyong sasakyan, halos wala kayong maramdaman na vibration kapag po kayo ay nasa bumper to bumper na traffic. Nakadrive kayo, aabante ng konti, i-stop,
So kahit hindi mo alisin sa drive, okay lang yan kasi bago. Pero habang naluluma, itong mga DCT na to, ulitin natin yung sitwasyon, nakadrive kayo, traffic, tapos hihinto, ayan, mararamdaman nyo ngayon, nagba-vibration. Kasi sa totoo lang, iyan po ay manual transmission. May clutch lining, may pressure plate, at yung flywheel. Magkakakabit po sila. Ngayon, ang nagiging automatic lamang po dyan, mga kapatid, yung pag-shift, yan ang ginawang automatic dyan, at meron po yung servo motor na inuutusan naman ng computer. Kaya itong mga DCT transmission na to sa Ford tsaka sa Accent, yung mga ginawa namin, after naming magpalit ng assembly ng DCT, ay nagre-reprogram pa kami, nagre-relearn pa kami. Kasi nga po, itong transmission na to ay talagang ino-operate din nung mismong kanyang computer box, nung transmission na control module. Ngayon, kapag may problema na ang inyong DCT, mapapansin nyo yan, kapag kayo ay naka-stop, nanginginig yan pag naka-drive. Kaya ang gagawin nyo dyan, ilalagay nyo talaga yan sa neutral. Mas kailangan ngayon dyan, yung bababad ka sa neutral, kasi parang manual po yan, ang transmission nyo. Na ginawa lang automated yung pagkakambyo. Ayan. Kaya nga yan ay dalawang clutch, nagpapalitan po yan at even. Para maganda po yung shifting. Ang problema mo lang dyan, pag napudpud na yung clutches niyan, isang buo, hindi ka makakabili lang ng lining. Hindi katulad sa mga manual transmission, makakabili ka lang ng clutch lining, hindi mo papalitan yung pressure plate, hindi mo papalitan yung release bearing, hindi mo papalitan yung fork. Dito hindi po. Isang buong assembly ang papalitan mo, medyo magastos din po ang DCT. At medyo prone po talaga sa kalawang ang mga DCT dahil nga po doon sa moisture na umaapekto dito. Every night na pinaparada mo sa sakyan mo, magkaka-moisture talaga yan. Lalo na kung malapit ka sa mga tabing dagat o nailulusong mo sa baha, wawasakin talaga ang DCT mo. Ngayon, marami akong nakikita mga kapatid na mga Ford Fiesta, itong mga Ford na EcoSport, yung mga DCT, nakaparada na lang sa mga talyer, nakatambak doon, hindi maipagawa kasi ang mahal po ng DCT. Yung wet na DCT, medyo mas matibay siya. Mas mahaba ang buhay ng kanyang clutch assembly. Kasi nga po, hindi yan kinakalawang. Kaya lang, nasa iyo pa rin yan kung paano mo yan pahabain ng buhay. Mga kapatid, itong AGS or itong auto gear shift transmission, ito ay manual transmission din pero hindi katulad ng DCT na dalawa yung clutch. Ito ay single clutch lang. Ito pong AGS ay mayroong electro-hydraulic mechanism. Yung mechanism na yon ang siyang magpe-perform ng lahat ng trabaho kung paano nagkakambyo itong manual transmission na ito ng automatic. Ito yung pumalit doon sa paa mo na dapat ay umaapak ng clutch pedal kapag ikaw ay tuwing nagkakambyo. Tingnan nyo yun kapag ikaw ay naka-manual transmission, una neutral, kapag ilalagay mo sa primera, hindi pwedeng hindi mo aapakan ang clutch. So apakan muna sa clutch at ilalagay mo ngayon sa primera at kung aabante ka na, dahan-dahan mong bibitawan ngayon yung clutch, tinitimpla mo at aapakan naman sa accelerator, aabante ka na. Ngayon, every time nakakambyo ka, umaapak ka sa clutch. Halimbawa, papunta na sa segunda, sa tercera, at ganoon yung prosesong ginagawa mo. Binibitawan mo yung clutch kapag kapasok na yung kambyo at aabante na yan. Yun ngayon ang trabaho nitong electro-hydraulic mechanism. Ito po ay computerized na rin ang nagpapatakbo dito. May malaking motor at mga mekanismo para gumana yung pagkakambyo nito. Yun nga lang, ayon po sa report ay medyo hindi siya smooth magkambyo. Hindi katulad nitong mga standard na automatic transmission at maging yung CVT, halos wala kang maramdaman doon na kumakambyo. Gawa nga nung kanyang pulley at yung steel belt na lumalaki at lumiliit, so mula primera hanggang sa makarating ka doon sa high speed. Pero itong AGS ay mararamdaman mo yung pagpapalit ng kambyo nito. Hindi siya ganun ka-smooth, pero dahil sa ito ay manual, malakas din po ito katulad po ng mga manual transmission na ginagamit natin. Yung sinasabi kong huwag kang bababad sa neutral, dito po sa AGS walang problema. Kasi ito po mga kapatid ay manual talaga na ginawang automated yung kanyang pagkakambyo. Ito pa mga kapatid ang sasabihin ko po sa inyo tungkol dito sa AGS. Ang AGS po, doon sa kanyang lever, wala pong park. So wala kang makikita ang park doon, wala siyang park position. So paano gagawin mo? Hindi ka magpa-park? Hindi po, ito na. Halimbawa, nasa drive ka lang or pinatay mo na ang iyong makina, nasa drive, pinatay mo,
pupunta kagad yon sa Gear 1. So parang iyon na yung safety mo na kumakambyo siya sa primera. O halimbawa, huminto ka, naka-neutral, pupunta pa rin yun sa primera. Yun yung pinaka-parking position mo. Pupunta siya ron sa primera. Ako, ganyan ang ginagawa ko doon sa mga manual transmission na sasakyan ko eh. Palibasa, doon sa parking namin sa tinitiran ko, medyo pababa yun. So, hindi ka pwedeng magre-rely ka lang doon sa handbrake mo. Minsan, nagkakalso pa nga ako. At pinipihit ko yung aking gulong doon sa papunta sa bangketa. Kung ano ang mangyari, di ba? Kumalas yung handbrake ko, natanggal yung kalso ko, babangga lang siya doon sa pader namin. So, hindi ka makakadisgrasya ng iba pang mga sasakyan kasi nga medyo pababa yun. So, hindi ako masyadong umaasa doon sa handbrake ko at inilalagay ko pa yung cambio ko sa primera. Ganyan po itong AGS. Once na patayin mo, ang makina mo, automatic na pupunta sa primera yung cambio. Parang ikinambyo mo siya ng primera. At saka syempre, mag-handbrake ka na. So yun mga kapatid, nabanggit ko sa inyo yung ilang mga may kinalaman sa AGS, sa DCT, sa CVT, at dun sa standard na automatic transmission. Uulitin ko mga kapatid, itong mga transmission na to, lalo na itong standard na automatic transmission, maselan po sila pagdating sa ATF, lalo na yung mga modelo. So kung ano yung recommended na ATF sa iyong automatic transmission, yan ang ilalagay mo. Huwag mo dadagdagan ng iba. Kaya yung mga nagpapa-change ng ATF sa ibang mga shops, huwag kayong papayag na papalitan nila ng ibang ATF at ang kanilang ire-recommenda. Huwag kayong papayag kasi dapat kung ano yung original na ATF mo, yung recommended, yun ang ipalalagay nyo para makasigurado kayo na tatagal ang inyong automatic transmission. Ganon din sa CVT. Kaya nga ang tawag naman dyan ay CVTF. Continuously Variable Transmission Fluid. Hindi ka pwedeng maglagay ng ibang transmission fluid. Pwera na lang kung talagang wala kang mabibili. Saka ka ngayon gagamit ng mga replacement na fluid. Yung kaparehas niya pagdating sa libro. Ngayon, pagdating naman sa DCT, Dual Clutch Transmission, merong wet at merong dry. Pero mas marami yung dry, kaya hindi mo kailangan ng transmission fluid. Pero may gear oil yun, doon mismo sa gearbox. So kung ano naman yung gear oil na para doon, yun din po ang ilalagay nyo. So mga kapatid, yung wastong pag-iingat pa rin sa ating mga sasakyan, sa ating mga automatic transmission, yun po ang dapat nyong gawin. May mga nag-comments po dito sa nakaraang vlog ko na sinasabing, hindi, ganito lang yan, ganyan lang yan. Okay, maniwala dyan, meron gano'n. No? Okay lang yun, yung kasi yung kanilang opinion, yun yung kanilang pagkakaalam. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman makakasira at makakasama yung mga sinasabi ko. Manapa, yan ay talagang makakatulong. Yung hindi nyo nagagawin, yung drive neutral. Ngayon, gawin mo yan sa yung manual transmission. Mayroong ka ring sisirain doon. Yung mayat maya, tumatakbo ng mabilis, nakalagay ka sa tersera, bigla mong inalis, pinasok mo sa neutral, gagastaduhin mo rin. Yung synchronizer gear niyan, miyat maya, pasok, labas yung cambio. Naku, masisira yung mga yellow metal na yan at malaki rin ang magagastos mo. So dapat doon ka lang sa tamang pagmamaneho para tumagal din ang iyong transmission. Mapa automatic yan or mapa manual. Ngayon, ito nga mga automatic transmission na yan, nilagyan na ng computer. Pag iyan ay inunahan mo, pag yan ay ginastado mo, masisira din yan. Tandaan nyo po, halos karamihan ng mga automatic transmission ngayon, pati yung mga CVT na yan, yung DCT na yan, pati itong AGS na to, may mga kanya-kanyang programs yan. At kapag ka nga nasiraan ka ng DCT, ay nire-relearn pa yan. At minsan nga, nire-reprogram pa. So, ibig sabihin, may mga chips yan na nag-i-store ng program. O, kapag iyan ay lagi mo nga drive, neutral, at hindi ka nag-iingat sa yung automatic transmission, diyan sa mga computer module na yan, masisira din po talaga yan. Kaya wastong pag-iingat, wastong paggamit ng mga electronics, itong mga computers na yan, sigurado magtatagal ang iyong sasakyan, ang iyong automatic transmission. Okay, avoid yung mga aggressive driving. Lagi nyong i-check ang inyong fluid kung kumpleto or kung malinis pa. Kaya pagdating sa automatic transmission, pumunta kayo doon sa talagang marurunong pagdating sa bagay na yan. Kahit hindi sa amin, basta doon sa mga marurunong para mapangalagaan ang inyong automatic transmission.
Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung mayroon pa kayong gustong ma-vlog ko at masagot ko ang inyong mga tanong, i-comments nyo lamang po dito at gagawan ko po ng paraan yan sa abot ng aking makakaya na maipaliwanag po sa inyo. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong lahat.